And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga mga kababayan, no, ang pinakahuling balita natin ngayong araw na ito. No, Makabayan Black mga kapatid, naniniwala sila, no, na meron daw kinalaman si former President Duterte dito sa 36 na mga Chinese mga kababayan, no, na nagkaroon ng ranggo at nakapasok dyan sa ating Philippine Coast Guard. No? Yan po ang analysation ng mga taga Makabayan Black mga kapatid. No? Yan po ang ating topic ngayon, pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang ating video para i-share pa ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito, panoorin natin mga kababayan. I'm sure there will be people who should be made accountable. It's not what we can consider an honest mistake. I'm sure the concealment is something that's malicious, and that is a serious threat to national security. Tama. Seryosong banta sa national security. Ito ang paniniwala ni House Deputy Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre sa napaulat na pagkakaroon ng Chinese nationals sa auxiliary force ng Philippine Coast Guard. Oo mga kapatid, kahit ako naniniwala ako dyan. No? Security threat dyan, malaking bantayan, no, sa seguridad ng ating bansa, mga kapatid. No, dahil itong 36 na Coast Guard na ito, no, Chinese Coast Guard na ito, ay mga opisyal mga kababayan. Tingnan nyo opisyal po sila. Hindi po sila yung yung tipong mga normal lang na mga Coast Guard, no, yung mga mababang ranggo lang. Sila po ay binigyan talaga mga kapatid ng ranggo, no. And para saan yung ranggo na yun mga kababayan? Para po magkaroon sila ng access sa intelligence report ng ating Philippine Coast Guard. Ganon lang kasimple intindihin niya mga kababayan, no? Para magkaroon ka ng access doon sa mga intelligence report ng Coast Guard, kailangan official ka. Kasi pag mababang uri ka lang ng Coast Guard mga kababayan, no? Yung tipong parang army ka lang ng Coast Guard, no? Hindi ka pwedeng mangialam sa mga intelligence report na yan. Dahil official lang ang pwedeng magbukas niyan, no? Napaka-klaro dito mga kapatid na espiya talaga sila, no? Dahil binigyan sila ng ranggo, no? Para magkaroon sila ng libreng access. Labas-pasok lang sila sa opisina ng Coast Guard. At may karapatan silang basahin yung mga intelligence report natin, no? Hindi natin alam, baka araw-araw itong nagtatransmit ng mga ng mga data galing dito sa Pilipinas papuntang China, no? Anytime mga kababayan, pwede nilang alamin kung ano yung mga nangyayari, anong plano ng gobyerno, no? Ano bang niluluto natin na mga plano dito para dyan sa West Philippine Sea, diba? Anytime pwede nilang ma-access yun dahil mga official yun. 36, hindi lang isa mga kapatid, 36 na Chinese po sila. Yun ang nakakabahala dito mga kababayan. At malsik pa yung laway ko. Nakakabahala yun mga kapatid, no? At ang inaalam dito ngayon mga kababayan, no, kung sino ang opisyal na nagpirma para makapasok yung mga Chinese na yun. Yun ang gusto nilang alamin dito. Anyway, tuloy natin. Sa pagdinig ng House Committee on Transportation araw ng Miyerkules, March 20, naungkat ang issue at maging ang posibilidad na ng espiya ang mga nasabing Chinese. Diba? Nakakatawa mga kapatid na nakakaasar. No? Posibilidad. Posible talaga, no, na nag-espiya yun. Kaya nga binigyan ng binigyan ng position binigyan ng ranggo no, para may access sila sa ating mga sa opisina, no. Anytime pwede silang maglabas-pasok, anytime pwede nilang buksan yung mga intelligence report diyan. Ganun lang kasimple intindihin to mga kababayan. Sa gitna ito na nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Hindi ka ba magtataka dyan? Mainit na pinag-uusapan ngayon itong disputed disputed claims natin dyan or disputed territory natin dyan sa may West Philippine Sea, no? Tapos malaman-laman natin mga kababayan, mayroon Chinese nationals sa ating Philippine Coast Guard na official pa. And hindi na ako magtataka mga kapatid na tuwing may resupply mission, alam na alam agad ng mga Chinese Coast Guard. Paano mga kapatid? Yung anay nasa loob ng departamento, no? Pwede nilang sabihin anytime, ito may mga resupply na naman silang gagawin, 'di ba?
Hindi na ako magtataka kung bakit nahaharang lagi ang resupply mission ng Philippine Coast Guard dahil nasa loob yung espiya ng China, no? Pinapasok po sa opisina ng Philippine Coast Guard, mga kababayan. Ayon sa PCG, nagsagawa na sila ng investigasyon at tubulog sa intelligence at national security agencies dahilan upang madelist ang nasa 36 na Chinese bilang auxiliary members. Oh. These Chinese who have been a member of the auxiliary of the Coast Guard have been performing perhaps spying duties dito sa atin. And in the guise of being auxiliary members of the Coast Guard. So I'm glad that you have already taken action by delisting them. Ang makabayang black lawmakers pag-aaralan kung maghahain ng resolusyon upang ungkatin ang issue. I'm sure member ng PLA yon, di ba? Kung pumasok dito sa Pilipinas. And of course, sila ay loyal sa kanilang bansa. Malamang na-report yung mga kung ano ang nangyayari dito sa ating bansa. At yun po yung nakakabahala kasi intelligence yun information. Diba? Tama. Intelligence information yun, nakakabahala talaga yun. No? Hindi dapat nalalaman ng ibang ng mga banyaga yun. Dapat sa Pilipinas, yung mga official lang natin ang nakakaalam dyan dapat. No? Pero may mga Chinese eh. Alam niyo mga kapatid, pinagtataka ko lang dito, no? Wala man lang ni isang Pilipino ang nakapag-report, no? O bakit meron kaming kasama ditong Chinese national, no? Na official pa dito sa Philippine Coast Guard. Wala man lang nakapansin doon, no? Alam niyo kung ano ang hula ko dito mga kababayan. Itong mga Chinese national na to, hindi po ito visible sa mata ng ating mga kababayang Coast Guard. Kung kaya't hindi sila napapansin mga kapatid, no? Ang hula ko dito mga kababayan, observer lang to. Observer lang to. Meron talagang sarili siguro itong opisina dyan sa may department ng Coast Guard. Na kung saan mga kapatid, nandoon lang sila sa iisang kwarto, no, na sila lang talaga ang pwedeng pwedeng tawag nito, makapasok doon, walang iba, maliban na lang doon sa sa tridor na kababayan natin na nagpasok sa kanila. No. Malamang yan, nandoon lang yan araw-araw mga kababayan, no, sa loob ng isang kwarto. Kasi biruin nyo, no, wala man lang ni isa mga kapatid ang nakapansin sa kanila, no, na meron palang Chinese officials dyan sa loob ng sa loob ng Coast Guard, no, na nagpapanggap, nagbabalat kayo, no. Hindi man lang nila napansin yun. Kaya ang analysis ko dito mga kababayan, binigyan itong mga Chinese na to, binigyan to ng kanya-kanyang opisina nila. O wag kang lumabas, dito ka lang para hindi ka mapansin, no, na nandito ka. Parang ganun lang yun, no, ginawa dyan. Then, syempre, official sila, no? May access sila sa computer ng Philippine Coast Guard. Alam nila yung mga ginagawa ng ating Philippine Coast Guard. Lahat ng mga data nabubuksan nila. Official sila eh. Nabibigyan sila ng access eh. 'Di ba? 'Yun ang ginamit nilang susi, no? Bigyan ito kung sino man yung nagpasok sa kanila, o bigyan niyo ng posisyon 'yan. Gawin yung mga official 'yan, no? Nang sa ganon, anytime pwede nilang makita, no? Magiging transparent yung galaw natin dito. 'Di ba? Ganon yung nababasa ko dito mga kababayan. Kaya dapat talaga maimbestigahan 'to. At ngayon, kaya siguro pag-aaralan namin kung paano talaga magkaroon ng resolution para paimbestigahan ito. Scary na nga yung fact na may ganun karaming mga Chinese nationals na nasa PCG. Pero mas scary po yung fact na may mga enablers sila mismo sa hanay ng pamahalaan. Yun. Ang tanong dito, sino ba yung mga enablers na yan na tinutukoy ni Raul Manuel mga kapatid? Sino kaya yung mga enablers na yan? Kasi sa ngayon mga kababayan, wala na po si President Duterte no. Kung tama itong analyzation ni Raul Manuel mga kapatid, ibig sabihin mayroon pa rin marami pa rin yung mga pro-China dyan sa loob ng departamento. Meron pa rin talagang mga official ngayon dito sa bansang Pilipinas, no, mga national leaders natin
na talagang pro-China pa rin at palihim, no, na gumagawa ng kabulastugan dyan, no, para maibenta yung ating bayan. No. Kung tama ito, kung tama itong analysis ni Raul Manuel, mga kapatid, no, dapat alamin talaga natin kung sino ba yung mga traidor sa bayan. Nang sa ganon, di ba, matanggal yan at maipakulong na, mga kapatid. Mga kapwa natin Pilipino, kaya talaga hindi dapat ito palampasin kasi ilang layers na yan ng pag-apak sa soberanya natin. Nabanggit naman ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang posibilidad na may kaugnayan ito sa umano'y deal ng dating Administrasyong Duterte sa China kaugnay ng West Philippine Sea. Diba? Alam niyo, naniniwala ako dito, mga kapatid, no, sa sinasabi ni Franz Castro. No. Malay niyo, mga kababayan, no. Ito, analyzation ko lang to, mga kababayan, na hindi po ito sumasalamin sa opinion ng mga opisyal, no, o sino mang mga individual dyan na nasa gobyerno. Analyzation ko lang to. Baka naman kasi, mga kapatid, noong nagkaroon ng midnight deal itong si President Duterte, baka isa yan sa kondisyon ni Xi Jinping. O sige, pagbibigyan namin yung hiling mo na makapangisda yung mga kababayan mo dyan. No. Basta ganito, Digong, ang usapan. Hahayaan mo yung mga Chinese na mga sundalo ko, kasundaluhan ko, na makapasok dyan sa sandatahang lakas mo. No. Kung kaya't naman, mga kapatid, no, nakapasok itong mga Chinese na to, baka yan talaga ang isa sa mga naging deal nila. Ayon pa nga doon sa mga nababasa ko sa comment, mga kababayan, no, sa nauna nating video, no, nagpalagay pa nga daw tawag dito, ng satellite ng China sa loob mismo ng compound ba yan ng Philippine Coast Guard. Nagpalagay pa nga ng mga satellite daw, ng mga radio station, mga ganun, no. Yun yung nababasa ko. Ang daming nagko-comment na nga dyan doon sa nauna kong video, mga kapatid. Baka nga, mga kababayan, ang analysis ko dito, baka nga sa usapan nila former President Duterte, kung totoo man yung midnight deal na yan, baka isa yan sa kondisyon, mga kapatid, na makikipagkasundo ako sa iyo, Digong, basta wag mong galawin yung West Philippine Sea, wag mo nang panghimasukan yung issue na yan, malayang mangisda yung mga mangingisda nyo. Kasi pwede nakuha talaga napagbigyan talaga tayo doon nakakapangisda yung ating mga mangingisda doon At baka isa to sa mga kondisyon. Baka sinabi ni Xi Jinping basta bigyan mo ako ng karapatan diyan na pasukin ko yung yung sandatahang lakas mo. Nang sa ganun, meron akong access para makasigurado ako na wala kang niluluto diyang mga plano laban sa akin. Posible yun, mga kababayan. No, mga ganun. Kung totoo yung midnight deal ni former President Duterte at ni Xi Jinping. Dahil magtataka ka na lang bakit mga Chinese naging official ng Coast Guard, mga kapatid? Diba? Tapos yung iba nating kababayan, hirap na hirap, no? Pakitang gilas sila ng pakitang gilas para ma-promote. Tapos itong mga Chinese, walang kahirap-hirap, mga kapatid. Naging official. No, labas-pasok sa opisina ng Philippine Coast Guard, di ba? Ganun lang kasimple 'yon, mga kababayan, intindihin. Kaya parang tumitibay yung ating tumitibay yung ating hinala, yung ating hypothesis na meron talagang deal itong si Duterte with China. Kaya talagang panagutin. Gusto natin talagang panagutin ito. Kung hindi ito mapanagod ng PCG, ay baka pag-aralan din namin yung pagpa-file ng resolution kaugnay dito. 2 hanggang 3 taong naging miyembro ng auxiliary force ng PCG ang mga inalis sa Chinese. Diba? 2 to 3 years, mga kapatid. Ang dami na nung na-feed. No? Ang dami na nung mga intelligence report na nakuha, mga kababayan. Biruin mo, 2 to 3 years, mga kababayan. No? Busog na ang China doon sa mga intelligence report. No? Halos inaraw-araw yata tayo noon. Diba? Pasensya na kayo kasi umiiyak yung anak ko. No? Ganon ka, mga kababayan. Ganon ka critical yung, ganon ka delikado. No? Yung ginawa ng mga Chinese na yun. 2 to 3 years sila. Lahat ng intelligence report natin, na-transmit lahat doon
sa China, mga babayan. Tuloy natin. Nagpapatuloy din ang kanilang investigasyon at tiniyak na papanagutin ang mga nag-recruit dito. We are proceeding with this very carefully, Your Honor. Rest assured that I will do my part as the Commandant of the Coast Guard to make sure that the Coast Guard is a national security relevant agency. Sa pinakahuling pahayag ng PCG, wala namang malinaw na basihan para sabihing espiya ang mga Chinese na tinanggal. Tanging humanitarian assistance din ang bahaging ginampanan ng mga ito at walang kinalaman sa operasyon ng organisasyon. Diba? Humanitarian kwan lang daw yung ang ginagampanan nila. Pero magtataka ka mga kababayan, bakit naging official? Diba? Yung pagiging official pa lang mga kapatid, doon na ako na yun na yung tinitignan ko dito yung pagiging official nila. Dahil mga kababayan, pag official ka kasi, meron ka talagang access sa mga intelligence report nitong Philippine Coast Guard. Yun lang po yun. And sana nga mga kababayan, maimbestigahan ito para mabigyan ng linaw ito. And dapat mga kapatid, matukoy nila yung official ng Coast Guard na nagpasok nito. Dahil pag yun, natukoy nila mga kababayan kung sino yan, madali nilang matukoy din kung sino ang nagbigay ng order sa kanya para i-enlist itong mga 36 sa Chinese na ito. Ganon lang kadali mga kababayan. Ganon kadali lang yan gawin. Tukuyin muna nila kung sino yung nagpasok dyan. Ngayon, gisahin nila dito ngayon sa hearing. Sinong nag-utos sa'yo na papasukin tong mga to. Paniguradong mga kapatid, pipiyok yan. Pipiyok yan kung sino yung nag-utos sa kanya. Hanggang dito na lang yung video natin mga kababayan dahil umiiyak po yung anak ko mga kapatid. And kung nagustuhan nyo ang ating content ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe and i-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.